mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat, kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pamumunga. Hindi lahat ng taong nakikinig ay tunay na natututo. Sa isang silid-aralan, pare-pareho ang gurong nagtuturo, pare-pareho ang aralin, at pare-pareho ang oras ng pag-aaral, ngunit pagdating ng pagsusulit, iba-iba ang resulta. May mahusay ang pagganap, may katamtaman lamang, at mayroon ding halos walang naunawaan. Hindi dahil iba ang itinuturo ng guro, kundi dahil iba-iba ang paraan ng pagtanggap ng bawat isa. Ganito rin sa ating buhay pananampalataya. Pare-pareho nating naririnig ang salita ng Diyos sa bawat misa, pare-pareho nating binabasa ang Ebanghelyo, pare-pareho nating tinatanggap ang paanyaya ni Kristo. Ngunit, bakit may mga buhay na lubos na nababago ng salita ng Diyos? Samantalang ang iba ay tila nananatiling pareho. Marahil ito ang tanong na naisagutin ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon. Ayon kay San Mateo, ipinaliwanag ni Jesus ang talinghaga ng manghahasik. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Hindi ito ordinaryong binhi. Ito ay buhay, makapangyarihan, at may kakayahang baguhin ng tao. Ngunit ang tunay na binhi ay nakasalalay sa lupang tatanggap dito. Inilarawan ni Jesus ang 4 na uri ng lupa. Ang una ay ang daan, kung saan nahulog ang binhi, ngunit agad itong tinuka ng mga ibon. Ito ang taong nakikinig sa salita, ngunit hindi ito inuunawa, kaya madaling maagaw ng masama ang anumang mabuting naitanim sa kanyang puso. Ang ikalawa ay ang mabatong lupa. Agad tumubo ang binhi, ngunit dahil mababaw ang ugat, agad din itong natuyo nang sumikat ang araw. Ito ang taong masayang tumatanggap sa salita ng Diyos, ngunit kapag dumating ang mga pagsubok, pag-uusig o kahirapan, mabilis ding bumibitaw sa pananampalataya. Ang ikatlo ay ang matinik na lupa. Tumubo ang binhi, ngunit nasakal ng mga tinik. Ito ang taong nakikinig sa Diyos, ngunit ang kanyang puso ay unti-unting sinasakop ng pag-aalala, paghabol sa kayamanan at makamundong pagnanasa hanggang sa mawalan ng bunga ang kanyang pananampalataya. At sa wakas, naroon ang mabuting lupa, ang pusong nakikinig, naunawaan, isinasabuhay, at namumunga ng sagana. At dito natin matatagpuan yung salitang bumabalot sa ating gospel ngayong araw na ito, ang pamumunga. Hindi sapat para sa ating Panginoon na marinig lamang natin ang kanyang salita. Ang layunin ng salita ay hindi lamang upang punuin ang ating isip ng kaalaman, kundi upang baguhin ang ating puso at ang ating buong pamumuhay.
Ang tunay na sukatan ng pananampalataya ay hindi kung gaano karami ang ating alam tungkol sa Diyos, kundi kung gaano kalaki ang pagbabagong na idudulot ng kanyang salita sa ating pagkatao. Sa araw ding ito, ginugunita natin si San Charbel Makhlouf, isang mongheng Maronite mula sa Lebanon. Ang kanyang buhay ay tila tahimik at simple. Wala siyang malalaking pangaral na nakapagtala sa kasaysayan. Hindi siya naging tanyag dahil sa kanyang mga talumpati. Sa halip naging dakila siya dahil hinayaan niyang ang salita ng Diyos ay mag-ugat ng napakalalim sa kanyang puso. Ang kanyang katahimikan ay naging panalangin. Ang kanyang pagtitimpi ay naging sakripisyo. Ang kanyang katapatan ay naging bunga ng isang pusong lubos na nakaugat kay Kristo. Hanggang ngayon, daan-daang taon matapos ang kanyang kamatayan, ang kanyang buhay ay patuloy na namumunga sa pamamagitan ng napakaraming himala at pagbabagong loob na iniuugnay sa kanyang pamamagitan. Hindi ba't ito rin ang nais ng Diyos para sa atin? Hindi niya hinihinging maging tanyag tayo. Hindi niya hinihinging makagawa tayo ng pambihirang bagay. Ang hinihingi niya ay maging mabuting lupa ang ating puso. Sapagkat kapag ang puso ay mabuti, ang bunga ay kusang lilitaw. Makikita ito sa ating pagiging mapagpakumbaba, mapagpatawad, mapagmahal, matapat at handang maglingkod. Kaya nga, ang katotohanang nais sabihin iparating sa atin ng Ebanghelyo ay maaring ikagulat natin. Madalas nating iniisip na ang pinakamahalagang bahagi ng talinghaga ay ang manghahasik o ang binhi. Ngunit sa totoo lang, ang sentro ng kwento ay hindi ang binhi, sapagkat pare-pareho ang kalidad nito. Ang tunay na tanong ng Ebanghelyo ay hindi ano ang itinanim ng Diyos, kundi ano ang kalagayan ng aking puso. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Hindi ito nawawala ng kapangyarihan. Kung minsan ay tila wala itong bunga sa ating buhay. Hindi dahil mahina ang salita, kundi dahil may mga bato, tinik at matitigas na bahagi pa ng ating puso na kailangan nating ipaubaya sa Panginoon. At ito ang napakagandang balita. Ang Diyos ay hindi lamang manghahasik. Siya rin ang magsasakang handang linangin ang ating puso. Kaya kahit pakiramdam natin ay mabato pa ang ating pagkatao, kahit marami pang tinik ng pag-aalala, galit, bisyo o kayabangan, hindi pa uli ang lahat. Kapag hinayaan nating kumilos ang Diyos, kaya niyang gawing matabang lupa ang ating puso. At kapag nangyari yon, ang ating buhay ay hindi lamang magbabago, ito'y mamumunga ng higit pa sa ating inaakala. Kaya nga ngayong araw na ito, mga kapatid, at sa paggunita kay San Charbel, tandaan natin ang isang napakahalagang salitang ito. Pamumunga. Hayaan nating ang salita ng Diyos ay mag-ugat at mamunga sa ating puso. Sa bawat misa, may binhing inihahasik ang Diyos sa ating puso. Sa bawat pagdarasal, may bagong buhay siyang itinatanim. Sa bawat pagsubok, pinalalalim niya ang ating mga ugat. Huwag nating hayaang maagaw ng mundo ang salita ng Diyos. Huwag nating hayaang masakal ito ng mga alalahanin o pagnanasa. Sa halip, araw-araw nating hilingin sa Panginoon na linangin ang ating puso upang maging mabuting lupa, sapagkat ang buhay na tunay na nakaugat kay Kristo ay hindi maaring manatiling walang bunga. Ito'y mamumunga ng pag-ibig, kabanalan, kapayapaan at pag-asa. Isang bungang magdadala ng kalulhatian sa Diyos at magiging biyaya sa maraming tao. Sama-sama nating pagnilayan ang katanungang ito. Kung susuriin ko ang aking puso ngayon, anong uri ng lupa ito? Ano ang isang bato o tinik na hinihingi ng Diyos na alisin ko upang higit na mamunga ang kanyang salita sa aking buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salitang patuloy na naghahasik ng buhay sa aking puso.
Patawarin mo ako sa mga pagkakataong hinayaan kong maagaw, matuyo o masakal ang iyong salita dahil sa aking mga kahinaan. Tulad ni San Charbel, tulungan mo akong mamuhay ng tahimik ngunit malalim ang pananampalataya upang ang aking puso ay maging mabuting lupa na mamumunga ng pag-ibig, kabanalan at katapatan. Naway ang bawat araw ng aking buhay ay maging bunga ng iyong biyaya at pagmamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo,